Nakakaawa po ang Pangulo. Siya po ang may pinakamababang rating sa lahat po na naging Pangulo ng Pilipinas. Hindi pa po ending, talagang negative na po, no? Nakakaawa po dahil wala na po nagtitiwala dito po sa Pangulo. Lalo na po ngayon, ha? Kasi yan, kinondak yan November pa eh. Sa January, kung meron po pa uli, lalong babagsak ang rating yan. Bakit po? Eto na nga lang yung inaasahan, no? Yung ICI at saka po itong mga sinasabi ng Pangulo na before magpasko o maraming magpapasko na malalaking isda. Meaning po, ang minimum niyan malamang dapat mga kongresista, senador, o kaya mga USEC, ASEC. Ang ganda po ng mga forma-forma nila eh. Sinasabi pa po nila na ay, 'di ba nung una no, may mga pinapakita pa dito ang kulungan, kala mo ibig sabihin kung mag-project po sila na maraming mapapakulong, matindi, gumawa pa ng sariling kulungan para sa mga makukulong dito sa flood control projects na to. Ayon kay Pinoy ako, pinakamababa pero high na high pa rin. Yun nga po, no? Hindi na po nahihiya yung ating gobyerno. Ang baba talaga ng trust rating. Kaya kahit na ano sabihin ng inyong... isa pa yan si Auntie Claire, isa pa yan sa nakakadagdag ng pagbaba ng tiwala ng tao. Tiwala na po ng tao ang wala na dito sa gobyernong ito. Lahat po ngayon bumabatikos. Dalawa na lang po. Marami pong mga kakampi sa dilawan at kakamping. At lahat po ng tao. Lahat na po ng tao sa Pilipinas. Bumabatikos na po dito sa walang nakulong. Ang matatag na lang po na taga-suporta. Hanggang ngayon, hindi pa rin po bumibira sa Marcos admin. Si Hontiveros, si Dilima, si Shell Jokno, ayan po, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Antindi po, no? Wala po talaga. Wala po talagang aasahan dito sa mga to. Kaya tandaan nyo po yan, yung mga patuloy pang sumusuporta hanggang ngayon. Wag nyo na pong iboboto yan. Warak na, daig pa po sila ng mga... Okay. Ayon po dito sa rating, punta na po tayo rito sa SWS rating. Trust rating po itong pinag-uusapan, no? Okay. Ito po ay kinundak November 24 to 30. So hindi pa po kasama yung December dito. December po kasi nangako, baka high na high pa po yung mga tao na, uy, may makukulong. Hindi nyo po ba napuna? Tahimik po yung mga madadaldal. Yung mga mahihilig pong mag-press conference, katulad po ng ni Remulla Boying at saka ni Boy Tokis. Bakit wala kayong sinasabi ngayon? Lalo ka na Tokis, no? Yusek Cabral. Wala kang statement mula kay Yusek Cabral. Pati statement, wala ka ring statement sa mga nilalabas ni Leandro Lebiste na mga pasabog, no? Samantalang noong araw, bago magpasko, ang iingay ninyo na may makukulong, na may magpapasko, maraming magpapasko sa kulungan. Ganyan yung mga dialogue nyo, di ba? Maraming magpapasko sa kulungan, maraming mga malalaking isda, ang finally makukulong na. Pero pagdating po ngayon, ayon po rito sa SWS, isa po sa mga katiwa-tiwala. Marami po kasi ngayon ng mga biglang sulpot. Ayan, yung mga Octa Arts Dancers, etong WR numero, kung ano-ano po, no?
O meron pa, kita nyo po, kada eleksyon may malalagas dyan, di ba? O, tignan po ninyo kasi wala nang maniniwala sa kanila eh. Kaya yung mga survey company na yan, as good as isang eleksyon lang yung iba riyan. Yung iba papanaw na po. Yung lalo na yung napakalayo ng prediction. Okay? Alam ko excited tayo sa 2028 pero cool ka lang, Daniel. Okay, ito po ang rating ni Pangulong Marcos. Mahal na Pangulo. Ni mahal na Pangulong Marcos. Mahal ng tao, katunayan, negative na yung rating niya. Okay. Kinondak noong November 24 to 30 at kinumpirma po na SWS na si Marcos po ay 38% yung trust rating, samantala ang may distrust o little trust, yung mga walang tiwala ay 41%. Mas marami po ang walang tiwala kay Marcos kaysa sa may tiwala. Samantalang si Vice President Sara Duterte, 56%. Halos mahigit kalahati ng populasyon ay may tiwala kay Vice President Sara Duterte at 26% lang. Ito po yung kakarampot po ng mga loyalista, mga dilawan at kakamping. Yan lang po ang may walang trust kay Sara Duterte. Kaya po tumataginting na 31%. 31% po ang net pag minenos nyo po. Samantalang si BBM po, negatibo. Mas marami po yung may ayaw kay BBM kaysa sa may gusto. Hindi pala. Nagtitiwala pala. Mas marami po ang hindi nagtitiwala kay BBM kaysa nagtitiwala. Samantalang kay BP Sara, napakaraming bilang ng Pilipino ang nagtitiwala. Ayan, kaya wag po kayo masyadong magpapaniwala sa mga media. Alam naman natin yung mga bayarang media na yan ay kontrolado po ng mga nagbabayad. Kaya yung mga boss na mga yan, hindi po yung tunay na sentimiento ng tao ang dala-dala ng mga bayarang media, kundi yung sentimiento na nagbabayad sa kanila. Yan po ang katotohanan. Kaya wag na po kayo magtiwala dyan. Congratulations po kay BP Sara dahil po sa napakataas na rating. Siyempre, hindi niya pa po naaabot yung rating ng tatay niya dahil Vice President po siya. Talagang mahirap po talagang maabot yung rating ng yung Pangulo na gustong-gusto ng mga tao. Kay Tatay Digong, 81%, di ba? Patapos na yung panunungkulan ni Tatay Digong, 81% pa. Ang kanyang trust rating, ang kanyang lahat ng rating niya, napakatataas. Breaking all records.